Sa nakaraang video natin ay natapos tayo nang mapansin ni Auntie Joe na si Yanryu ay muling nagkaroon ng lakas para makatayo at muli na namang susubukan na lumaban kay Song Yun-siang. Sa ating pagpapatuloy ng kwento, makikita nga si Yanryu na bagaman nanginginig ang buong katawan ay nagawa nga muli niyang makatayo. Habang nahihirapan sa pinsala na kanyang natamo sa isang mahinang pag-atake ng ating bida, ay hindi makapaniwala ang loko na may ganoon kalakas si Yun-siang at pinagbibintangan din niya na ang ating bida ay gumamit ng demonyong pamamaraan. At sinasabi rin niya na tama ang kanyang sinasabi, gayong ito ay isang trick upang takpan ang lokohin ng lahat. Hayaan akong ilantad ang iyong maliit na trick. At pagkatapos nagsagawa si Yanryu ng tinatawag na Broken Armor Reconstruct Technique. Na mukhang magtatagumpay ang kanyang ginagawa dahil sa makikitang dahan-dahan ng bumabalik ang napinsala niyang braso. At ang ginagawa niyang ito ay agad din nakilala ni Yun-siang na ito ay ang Broken Armor Reconstruct, sambit niya. At pagkatapos ay pabulong na lamang nagsalita ang ating bida na ayon sa kanya ay kagiliw-giliw na, ang batang ito ay talagang pinagkadalubhasaan ang tulad ng isang mataas na antas ng kasanayan sa labanan. Dahil nangangailangan ito ng komplikadong kapangyarihan ng computing at tumpak na teknolohiya sa konstruksyon, ngunit sa sandaling ito ay nabigo, ang kapangyarihan ng kaluluwa na natupok ay hindi kasing epektibo bilang muling pagtatayo. At iyong mga top student na talagang nagsumikap ang siyang nagkamit. Ang Song Yanryu na ito ay talagang pinagkadalubhasaan ang ganitong uri ng kasanayan, na itinuturing na isang talento. Kung yan ang kaso, hayaan mo akong subukan ang iyong kakayahan sa parehong cultivation bases. Para matapatan ang mahina niyang pinsan ay nag-star solution na ang ating bida kay Lubunas iyang ikinabigla ni Yanryu gayong hindi niya batid kung ano ba ang ginagawa ni Yun-siang. At matapos ma-star solution ng ating bida si Lubu ay mabilis din niyang inilabas ang mass-produced Soul Talisman gayong gagamit na lamang ang ating bida ng Wei Yuan style training machine. At sa loob ng banquet hall ay may nagsasabing paano naging ang Star General ni Yun-siang ay naging kapareho ni Yanryu. At may nagtatanong din na kung ito ba ay isa sa kakayahan ni Star General Zhuo Si. Si Yanryu naman ay nasambit niya na ito ay Wei Yuan student machine. At nagtataka din siya na kung bakit nagbago ang hininga ni Yun-siang, kasabay nito ay napansin din niya na tila nasa peak yellow stage ang ating bida, katulad niya. Gayong kanina ay nasa peak ng Earth stage si Yun-siang kaya hindi niya ito magawang malabanan ngunit ngayong nasa kaparehas na niyang cultivation level ang ating bida, kaya walang ano-ano ay agad sumugod si Yanryu dahil sa inaakala niya na ito na ang tamang pagkakataon para sa kanya na makaganti. At kasunod ay tumalo ng mataas ang loko at habang nasa ere ay inihahayag niya na nabisto na daw niya ang demon trick ni Yun-siang. Gayunpaman ay pinagmamasdan lamang ng ating bida ang kanyang pinsan na mayabang habang ito ay nasa ere. At nang bumagsak na ang hambog sa kinatatayuan ni Yun-siang pero sa hindi nalalaman ni Yanryu ay may nakaimbak na soul power sa paa ng ating bida kaya nang bumagsak si Yanryu ay walang hirap itong naiwasan ni Yun-siang. Dahil sa kitang-kita ng ating bida kung saan magmumula ang pag-atake ni Yanryu, bagamat nagsusumikap na umaatake ang loko ngunit ang ating bida ay nakahalukip-kip pa habang iniiwasan ang mga sunod-sunod na atake. Naanimoy naglalaro lamang si Yun-siang. At ang kanyang pinsan na mayabang ay halos ma-high blood na sa pagkainis gayong walang silbi ang pinakakawalan niyang atake. Sa kabila ng kanyang pagkainis ay, ipinagpatuloy niya muli ang sunod-sunod niyang pag-atake ngunit ganun pa rin ang naging resulta wala ni isa na tumatama kay Yun-siang. At sa ginagawang pamamaraan ng ating bida na ito ay pinapanood pala ng dalawang ilan sa malalakas sa pamilya Song na si Abe at Old Ma San. Kasabay nito ay natanong ni Abe si Old Ma na ang body technique ni Xuan Jiawei ay itinuro mo ba sa kanya? Paano ko naman magagawa iyon tugon ni Old Ma San at pagkatapos ay sinabi naman niya na baka ikaw ang nagturo sa kanya. Naagad din naman itinanggi ni Abe na hindi rin siya ang nagturo nito sa ating bida. Gayong wala sa kanila, ay nasambit ng Old Ma na maaari bang ang little girl ay sikretong nakikipag-ugnayan kay Young Master Yun-siang nang hindi natin nalalaman. At sa panig naman ng dalawang naglalaban, makikitang panay ang sugod ni Yanryu kay Yun-siang ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa ring pagbabago na walang hirap pa din na iiwasan ng ating bida ang mga atake nito. At sa pagkakataon na ito nang makalampas ang loko sa ating bida ay nag-construct na si Yun-siang ng espada sa dalawa nitong kamay.
At sa unang pagkakataon din ay gumawa na ng isang galaw ang ating bida, tumalon ito ng mataas gaya ng unang galaw ni Yunru. At nagulat ang mayabang niyang pinsan nang makita niya kung ano ang ginagawang teknik ni Yun Xiang. At nang nabatid ng loko na ito nga ay ang kanyang teknik, kaya mayabang niya na sinasabing tila ay sinusubukan mong gayahin ang aking mga galaw, kawili-wili. At habang ang loko ay mayabang na nagsasalita ay hindi na niya napansin na nasa mismong harapan na niya ang ating bida, kaya naman nakatikim na naman muli ang loko na kamuntika na naman mapagulong sa ginawang test attack ng ating bida. Pero sa hindi niya inaasahan ng lingunin niya si Yun Xiang ay naka-prepared muli ang ating bida ng pag-atake. At nang tumama na nga ito na buong-buong sinalo ng loko ay makikitang mabilis ang pagtalsik nito sa ginawang pagsipa sa kanya ni Yun Xiang. Kasabay nito ay nasambit ng ating bida sa kanyang isip na sapat na, ang batang ito ay may mahusay na pag-unawa sa mga kasanayan sa labanan, ngunit siya ay hindi pa rin kayang umangkop sa aktwal na pakikipaglaban. At nang bumagsak na nga ang mayabang na pinsan ng ating bida ay halos mabagok ito, gayong unang tumama ay ang kanyang ulo. Habang nakalupagi sa lupa ay galit na galit ang loko na sinasabing Song Yun Xiang. Paano mo ako ininsulto sa gayong kasuklam-suklam na disciple move? Gayon pa man ay tinuyapan ng ating bida ang mayabang niyang pinsan, gayong sinasabi niya na buti na lang hindi ka nagsasawang manloko, mukhang walang kakayahan at galit na galit ka na, Song Yunru. Kasabay nito ay napansin ni Yun Xiang na ito ay isang pagkakataon upang subukan at linlangan ang mayabang niyang pinsan. Para asarin sinabi niya na gumugol ka ng labis na enerhiya sa mga teorya ng papel at ang mga walang silbing mga trick. Hindi nakakagulat na ang pangalawang tiyuhin ay palaging mababa kung tumingin sa iyo. Sapat na, ikaw ay mas masahol kaysa sa mga ligaw na species. At sa sinabing iyon ng ating bida ay takang-taka ang kanyang pinsan, bukod dito ay mapapansin din na mas nagalit si Yunru nang masambat ni Yun Xiang ang salitang ligaw na species. Bakas naman sa pagmumukha ni Yunru ang pagkabagabag na may dalawang figure na malabo na ipinakita at naalala niya ang ligaw na species. Tila alam din ni Song Yun Xiang ang kanilang pag-airal. Maaari ba na ang nahulaan ng aking kapatid na babae bago nito ay totoo? Matapos naman masaksihan ni Ginoong Fan ang kahusayan ni Yun Xiang sa pakikipaglaban, ay bilib na bilib ito, gayong malakas niya na sinasabi na si Song Yun Xiang ay napakalakas. At sinasabi rin niya na ito ay tulad ng isang pusa na naglalaro ng isang daga. At si Song Yunru ay hindi na makalalaban pa. Habang pinagmamasdan naman ng ating bida ang nakalupagi na si Song Yunru na may maangas na pormahan. Kaya't itong si Yun Qi ay nagniningning ang mga mata, habang sinasabi niya na beautiful, very beautiful, ang mga galaw ni Brother Song Yun Xiang. Napagtanto naman ni Yun Jin na ang karanasan sa pakikipaglaban ni Song Yun Xiang ay nakakaramdam ng hindi kapani-paniwala na higit pa sa sapat, ano ang naranasan niya sa mga taong mula nang umalis siya sa bahay. Pati na rin si Miss Qingdai ay halos ma-inlove sa ating bida, nang mapanood niya ang kahusayan at lakas ni Yun Xiang. At ang katabi niya na si Butler Mo ay bigla namang nawala na siyang ikinabigla ng dalagang maid. At pagkatapos ay bigla na lang itong lumitaw sa kinaroroonan ng dalawang nagmamasid na si Uncle Masan at Obey, nakamuntika na rin magulantang ang dalawa sa habit ni Butler Mo na ito. Kaya agad siyang sinabihan ni Old Man na sinabi ko na sayo, huwag kang biglang lumitaw sa likod ng iba tulad ng isang multo sa bawat oras. Ayon naman kay Butler Mo, may itatanong lamang ako sayo, na agad din natanong ni Old Man na kung ano. At seryoso na nagsalita si Butler Mo na bakit alam ni Young Master Yun Xiang kung paano gamitin ang pamamaraan ng Xuanjiawei technique. Kailan mo siya tinuruan? Gayong pinagbibintangan siya sa mga teknik na ginagamit ng ating bida ay seryoso din naman na tumugon si Uncle Masan na paano naman nangyari iyon. Nagtatago kami at hindi nagpapakilala dahil natatakot kami na maaaring isipin ng mga tao sa itaas na ang pamilya ng Song at ang Xuanjiawei, ngunit, hindi na natapos ng Old Man ang kanyang sasabihin, gayong pinahinto na siya ni Butler Mo dahil sa natiyak na niya na hindi si Old Masan ang salarin. Sa kabila ng kanilang pananahimik ng ilang sandali ay biglang nagsalita si Old Man na sa palagay mo ba ang babaeng iyon na si Dilan? Hindi ito dapat tugon ni Butler Mo, at sa lahat ng mga taon na ito, upang muling isakay ang banner ng Xuanjiawei, si Di Shuai ay ginugol ng maraming pagsusumikap at effort, sumabat naman si Obey na hoy, huwag hulaan, ito ay mga physical skills. At ito ay hindi isang top secret na bagay sa lahat bilang anak ng ikatlong Panginoon,
At ang batang master na si Yun Xiang, kaya paano kung alam niya ang dalawang trick na nilikha ng kanyang ama para sa kanyang sarili? At pagkatapos masabi iyon ni Abe ay muling natahimik ang dalawa. Si Yanru habang nakasandal sa ginawang barrier ni Yun Xiang, ay itinanggi niya ang ligaw na species gayong sinasabi niya na ano ang pinagsasabi mo, hindi ko alam kung ano ang binabanggit mo. Gayunpaman ay litong-lito si Yanru dahil iniisip niya na kung paano nalaman ng ating bida iyon, at natanong din niya sa kanyang sarili na maaaring bang maging totoo ang nahulaan ng aking kapatid. Nagtaka naman si Yun Xiang gayong itinatanggi ni Yanryu ang bagay na ito. Naisip din niya na kung ang taksil ay maaaring may kinalaman sa pangalawa niyang tiyuhin. At si Yanru ay nagsasalita na hindi na raw siya maloloko sa oras na ito. Matapos naman niyang sambitin iyon ay bigla itong sumugod sa ating bida ng may napakamabilis na paggalaw. At ang ating bida naman sa halip na mag-alala sa ginawang ito ng kanyang pinsan bagkus ay namangha po ito gayong sinasabi niya na ang ganitong fast speed, ang pagsabog ng kapangyarihan ng batang ito ay hindi na rin masama. Si Yanru habang mabilis niyang pinapaikot ang dalawa niyang sandata ay sabay niya na sinasabing ngayon hindi ka maaaring magtago. At ngayon ay mamamatay ka na. Makikita nga na tumama ang ginawa niyang atake kay Yun Xiang, ngunit sa hindi niya inaasahan bago pa siya makalapit ay nakagawa na ng isang teknik ang ating bida kaya ang matagumpay niyang nasaksak ay ang after image na lang ni Yun Xiang. Kaya naman takang-taka ang loko sa nangyayaring ito. Bukod dito ay hindi niya makita kung nasa saan na si Yun Xiang. At sa mga ilang sandali ay biglang lumitaw ang ating bida sa mismong likuran niya. Matapos nito ay mahigpit na hinawakan ni Yun Xiang ang ulo ni Yanru kaya ang mayabang na pinsan ng ating bida ay hindi na makagalaw. At habang mahigpit na hinahawakan ng ating bida ang siksik sa kay-abangan niyang pinsan, ay nagulantang naman ang tatlong trump card ng pamilya Song na si Butler Mu, Uncle Old Masan at ang personal driver na si Abe. Nagulantang ang tatlong ito gayong ginamit ni Yun Xiang ang Xuanjiawei technique na 7-step to the star. Sa oras naman na ito ay hindi moari ang naging reaksyon ni Old Ma habang sinasambit niya na kung ito lamang ang spirit power levitation at movement, kung gayon okay lang, at dagdag pa niya na kung lumakad ka sa 7 hakbang ng bituin, ngunit ito ay mahirap ipaliwanag. Sa oras na nagtatanong si Abe ng kung gusto mo bang makipag-ugnayan kay Di Shuai kasabay nito ay muli namang naglaho si Butler Mo. Gayon pa man nakapagbigay pa naman ito ng tugon na i-report muna ang kaganapan kay Lord Hao. At sa loob ng banquet hall ay umaalingaw-ngaw ang usap-usapang ang ginawang galaw ni Yun Xiang ngayon lang ay napakalakas. Naanimoy humihiram daw ng lakas sa hangin, bukod dito sa mga di nakakaalam ng Xuanjiawei 7-step to the star, ay lubos na naguluhan gayong di nila ito maunawaan. At muli na namang napabilib si Ginoong Fan nang masaksihan niya ang galaw na ginawa ng ating bida ngayon lang. Napatanong naman si Elder Kung Zing sa kanyang sarili na kung may kinalaman ba ang 7 steps to the star ni Xuanjiawei. Ang Song Yun Xiang, sa babaeng iyon na si Di Shuai. Hindi, ang tubig sa pamilyang Song, masyadong malalim. Habang litong-lito ang ilang mga nakakita sa pamamaraan na ginawa ni Yun Xiang ang kanyang lolo naman na si Song Jingchong ay banayad lamang na nagmamasid na animoy nasisiyahan pa sa mga ipinapakita ng kanyang apo. At si Kung Shingson ay nabagabag gayong palpak ang kanyang mga plano. Si Song Yanru, ang walang kwentang pervert na ito, ay hindi kayang talunin ang isang talunan, masama ito ang pills ni Lolo ay di maibabalik. Sabay na pamura sa kanyang isip gayong hindi niya inaasahang napakalakas pala ni Song Yun Xiang nalingid sa kanyang kaalaman. Sa kabila nito ay iniisip pa din niya na mas nakalalamang ang lakas ni Zon Xia na kanyang minamahal kaysa sa ating bida. Dahil sa wala na maisip na paraan ang dalaga na pagdesisyonan niyang kailangan na lamang niyang antayin na maging pinuno si Zon Xia ng White Dragon Gang. At pagkatapos daw ay magagawa na niyang maibalik ang elixir ng kanyang lolo. At dagdag pa niya na bibigyan ko ng magandang aral ang batang ito. Ang ating bida na hanggang sa ngayon ay hawak pa din niya sa ulo ang mayabang nitong pinsan ay natanong niya ito ng Song Yanru, hayaan mong tanungin kita ng seryoso minsan, kung tatawagan mong bakla ang isang tao, sino ang taong ito? At mahinang tumugon si Yanryu sa katanungan na iyon ng ating bida, sinabi niyang bastard, syempre ikaw ang tinutukoy ko. At gayong walang nakuhang matinong kasagutan si Yun Xiang ay nag-ipon ito ng soul power sa kanyang kamay.
At pagkatapos ay malakas niya itong pinatama sa mayabang niyang pinsan matapos tumama ang simpleng pag-ataking iyon ng ating bida ay walang hirap na desarmahan si Yunru sa kaalab nitong Star General Machine. Matapos tumama sa barrier na ginawa ng ating bida ang bayabas na si Yunru, ay kasunod nito ang mabilis na pagbagsak ng bayabas. Nang tuluyan ng tumama sa lupa ay napalagapak ang loko gayong wala ng lakas para tumuon man lang. Habang hirap sa naranasang medyo mataas na pagbagsak ay nilapitan pa ng ating bida at inaapakan pa ito ni Yun Siang kaya't halos ay manginig ang buong katawan dahil sa nadagdagan pa ang kanyang paghihirap. At inihayag ng ating bida na bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, pag-isipan mo muna bago magsalita. Sa kabilang bahagi, sa labas ng Sun Sculpture City, makikita naman sa lugar na ito na may animoy malakas na sumabog gayong may kalat-kalat na usok at alikabok sa lugar. At sa buhanginan makikita rin ang dalawang mga ngalakal na ang makikita na lamang sa dalawa ay ulo sa pagkalubog nila sa buhangin. Ayon sa isang nagsusumikap makaahon sa kanyang pagkakalubog sinasabi niya na ang hugis isda na halimaw na nagawang harangan ang langit at araw sa wakas ay umalis na. At ang old man na naunang makawala sa buhangin ay niyaya niya ang kanyang kasama na tingnan nila kung ano ang naging sanhi ng pagsabog ng buhangin. At ang dalawa ay naglakad na patungo sa lugar ng may malawak na creek. At nang ang dalawa ay nakasilip sa malaking hukay ay nagulantang ang old man dahil sa nakita nitong malaking kristal na tiyak ito ay nagmula sa heavenly monster na ngayon lang ay kanilang namat-on sa kalangitan. At nasabi nga ng old man na ito ay iniluwan ng halimaw ngayon lang. At kailangan nilang i-report ang balitang ito kaagad sa may family na nasa Sun Sculpture City. Gayunpaman dahil sa kakulangan niya sa kaalaman ay di nila matiyak kung anong bagay ito. Ang natitiyak lamang nila ay nagmula ito sa God rank na halimaw. At nasambit din na maaring bang ito daw ay relics ng God rank. Sa kasabay na oras na ito ay kasabay din ang pagkatalo ni Yunru sa naganap nilang duel ng ating bida. Bago pakawalan ng ating bida ang bayabas niyang pinsan ay inihayag muna niya na pag-isipan mo muli ang mga sinasabi ko sa iyo. Ngunit mariin pa rin talagang itinatanggi ni Yunru na wala siyang nalalaman sa sinasabing iyon ng ating bida. Sabay pabulong itong nagsalita na bakit nahuhumaling si Song Yun Siang sa isyong ito. Kailangan kong talakayin ito sa aking kapatid pagkatapos. Gayunpaman napansin ni Yun Siang na malinaw na hindi nagsasabi ng totoo ang kanyang pinsan. Sa kasong ito ay napagdesisyonan ng ating bida na paimbestigahan na lamang niya sa Shadow Guard ang usaping ito. At iniangat na ni Yun Siang ang pagkakaapak niya sa bayabas niyang pinsan. Bago umalis, nagsalita muna ang ating bida na hindi ako ang iyong kalaban, aminin ng pagkatalo. Na halos ay maiyak ang bayabas niyang pinsan gayong iniwan na lamang siya ng ganun-ganun lang. At kasunod ipinitik ni Yun Siang ang kanyang kamay. Kasabay nito ay nagkaroon ng reaksyon ang barrier na dahan-dahan na itong nawawala. Sa loob naman ng banquet hall ay malakas ang pagsasalita ng ilan na ang nanalo sa laban ay si Yun Siang. Bukod dito ay sinabi rin ng ikaapat na uncle ng ating bida na si Yun Siang ay mabilis na talo si Yunru. At ang old man naman ay sinasabi niya sa kanyang isip na sa naganap na paglalaban na ito. Dapat wala ng sinuman sa pamilya ng Song na maglakas loob na maliitin ka. At ang ating bida ay nakalabas na sa barrier ng lugar na kanilang pinaglabanan ng kanyang pinsan habang ang kanyang pinsan ay naiwan pa rin sa lugar gayong hindi pa rin ito nakakatayo hanggang sa ngayon. At nagtataka si Yunru sa dahan-dahan pagkawala ng enchantment na binuo ng ating bida. Sa kabilang banda naman, ang mahilig mag-teleport na si Butler Mo ay sumulpat muli sa likuran ni Miss Qingdai na agad din naman nakilala ng maid. At si Miss Qingdai agad niya itinuro kay Butler Mo ang isang lugar na may isang maid na nagmamasid. Sabay na tanong niya na kung kailangan ba niyang asikasuhin ang bagay na ito. Nais linawin ni Butler Mo na kung ang bagong dalagang maid na iyon ay ang inilipat mula sa panlabas na patio. Kung gayon huwag siya ay alarma gayong si Young Master Yun Siang ay nagsagawa na ng pag-aayos para sa bagay na ito. Sa lugar na ito na kung saan malinaw nilang naramdaman o nakikita mismo ang nagtatago na katulong na si Suwen na isa sa tao ng Mylan. Na itinatala sa kanyang notebook, tinansya ni si Song Yun Siang ang kanyang paglililang ay nasa rurok ng dilaw na stage. Sa isang bahagi naman ng gusali na nasa itaas ay mapapansin mula rito ang refleksyon ng isang bagay na nagmumula sa mataas na gusali.
Sa lugar na ito makikita naman ang isang katulong na si Jisoo na gumagamit ng binocular at nagtatala din ng ginagawang paniniktik ni Suwen. Dahil sa inutusan ng ating bida ang dalagang ito na matsyagan si Suwen gayong nang may scan ni Yun Siang ang katawan ng babaeng ito ay may isang bagay na nakatago sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa mga nakasulat na itinala ni Jisoo, tandaan, apprentice maid Suwen, palihim na nagtatago sa mga damo. Nag-spy sa mansyon ng Song at ang labanan sa pagitan ng pinakamagandang batang lalaki, batang Master Yun Siang, at ang dumidilang aso, na si Song Yeonru. Sa kaparehas na oras habang ang dalawang maid na salungatan sa pag-spy, kasabay nito ay mabilis na hinablot ni Lord Hao ang table task na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Na siyang nakatakdang maging gantimpala sa nagwaging duel ni Yun Siang at Yeonru. Marahil kaya ito ay ginawa ng old man ay gayong baka magbago pa ang isip ni Elder Kung Jing sa mga oras na ito. At sa ginawang ito ni Lord Hao ay halos mapahibi si Elder Kung Jing gayong tinuluyan talagang kukunin ang kanyang ipinagmamalaking kayamanan. Bagamat kitang-kita na, nagulantang si Elder Kung Jing nang kunin ni Lord Hao ang kanyang elixir, ay sarkastiko pa na sinabi ng old man na kamusta sa pagitan ng dalawang mag-brother. Excited ka na ba na ibigay ang gantimpalang ito? Bagaman hindi ka tanggap-tanggap para kay Elder Kung Jing na mawawalan siya ng isang kayamanan. Gayunpaman sinabi pa rin niya na, wonderful, at excited na talaga ako, sambit niya. At sinasabi rin niya na si Yun Siang ay parang isang dragon, at si Shingson naman ay parang isang phoenix. Sa pagitan ng dalawang tao na ito ay tiyak na sila ay pinagtagpo ng kalangitan. Habang nagsasalita si Elder Kung Jing ay may bigla naman umubo sa bakana ng pintuan at sinasabi rin ito na huminto. Gayong ang nagsasalita pala ay ang ating bida na nakabalik na sa banquet hall. At inihayag din ni Yun Siang na Mr. Kung, hindi mo na kailangan pa na gantimpalaan ako. Nas iya naman ikinabigla ng dalagang si Shingson dahil sa kanina pa ito problemado na kung paano niya mababawi ang table task ng kanyang lolo ngunit ngayong inihayag ng ating bida na hindi niya kukunin ito. Sarkastiko na nagsalita si Shingson upang kunwari ay nagpapasalamat, sambit niya na si Brother Yun Siang ay kahanga-hanga. At alam kong si Brother Yun Siang ay ang pinakamalakas. Ngunit palihim itong nagsasalita na si Song Yeonru, ang basura na iyon, ay talagang isang walang silbi na tao, tila kailangan ko lamang hayaan ang aking kapatid na si Zon Sia na kumilos. At gayong inayawan ng ating bida ang pills mula kay Elder Kung Jing ay inihayag ni Lord Hao na Yun Siang, marahil ay hindi mo magagamit ang premyo na ito mula kay Mr. Kung, kukunin ko na lang ito para sayo. Pero, hindi pumayag ang ating bida sa ninanais ng kanyang lolo gayong sinasabi nito na baka malason pa ang kanyang lolo kung sakaling gagamitin niya ang mababang kalidad na table task na nagmula kay Elder Kung Jing. At mabilis na dumukot si Yun Siang sa loob ng kanyang damit, gayong may kinukuha pala ito na isang bote na table task, at pagkatapos sabihin ng ating bida na mayroon akong mas mahusay. Ay sabay din niya na inihagi sa kanyang lolo ang isang dosenang pills na nakasilid sa isang bote. Matagumpay naman na nasalo ng old man ang inihagis ng kanyang apo. Nagulantang naman ang old man nang makita niya ang ibinigay sa kanya ni Yun Siang na isang bote na punong-puno ng pills, bukod dito ay may mataas na antas ang mga table task na ito. Gayong ipinagngangalandakan ni Lord Hao ang pagkarami-raming table task sa harap mismo ni Elder Kung Jing, ay napatayo ang matanda habang gulat na gulat sa kanyang nakikitang hawak ng kanyang brother Song Jingchong. At pasigaw niyang sinasabi na ito ang tuktok. Nangungunang grado ng rejuvenation pill. At isang buong bote. Sa ginagawang pagsigaw ni Elder Kung Jing ng ang top-grade rejuvenation pills, ay nagulantang din ang ilang mga tiyahin ng ating bida na naghahamit ng kayamanan at ang isa nitong pinsan na si Yan Zui. At kasunod ay nagningning ang mga mata ng mga hayok sa gamot. Una narito ay si Mrs. Zhao, Ginang Cheng at ang anak nitong si Yan Zui. Umaasa ang tatlo na baka naman daw ay mawisikan o mabigyan ng balato ng old man. Sa kahilingan ng tatlo ay mahigpit na ipinagdadamot ng old man na anumoy isang bata na nanakawan ng candy. At inihayag din ni Lord Hao na ito ay regalo sa akin ng aking apo na si Yun Siang, ibinigay na niya ito sa matandang ito. Habang nagkakainggitan sa table task na ibinigay ng ating bida, ay may makikita naman na isang katulong na pumasok sa lugar ng piging. Sa di kalayuan agad nagsalita ang maid na pasensya na sa abala,
na agad nilingon ni Butler mo gayong ito ay malapit sa kanya. At kasunod, inihayag niya na natagpuan namin ang tableta na ito sa bakuran. Hindi ko alam kung nawala ito sa mga kilalang panauhin ng pamilyang Kong. Dahil naman sa nasambit ng katulong na marahil ito ay sa pamilya kong napabalikwa si Elder Kung Zing sabay masigasig ito na tumatakbo habang sinasabi niya na nais niyang makita ang bagay na kasalukuyan ay nasa katulong. Agad hinablot ng old man ang table task, at sabay sinabi niya na tama nga, ito ay sa akin, na hindi ko sinasadyang maihulog. Sa kabila ng kanyang kasiyahan ay bigla naman nanlumo ang old man gayong sinasabi nito na matapos kong makita ang maraming mga rejuvenation pills. Hindi ko naramdaman ang labis na kasiyahan na makita ito muli. Habang nalulumbay si Elder Kung Zing dahil sa nakita niyang pagkarami-raming pills na ibinigay ng ating bida sa kanyang lolo, ay inihayag ni Butler mo sa katulong na bueno, magaling, pumunta sa bodega para sa iyong gantimpala. Matapos magpasalamat ang katulong ay nagsalita naman si Yun Siang na siya na lamang ang magbibigay ng gantimpala. At sinasabi rin ng ating bida na nakikita na wala kang antas ng paglilinang, dapat ito ay dahil wala kang sapat na mga kwalifikasyon. At inilabas niya ang 2 bote na may tig-isang laman na table task, sabay ipinaliwanag niya na ang rosas ay ang 4-star Jade Skin Pills. At ang asul naman ay 4-star Soulseed Pills. Pumili ng isa. Ang Jade Skin Peel ay maaaring gawing maputi ang iyong balat bilang jade, at ang Soulseed Pills ay maaaring magbigay sa iyo ng kwalifikasyon para sa paglilinang. Gumanda ka or lumakas ka. Pumili ng isa alinman ang nais mo. At nagsikinangan na naman ang mga mata ng mga babae nang malaman nila na ang rosas na pills ay maaari sila nitong mapaganda. Habang ang mga lalaki naman ay nag-aasam sa Soulseed Pills gayong maaari itong makapagbigay sa kanila ng kwalifikasyon upang mas lumakas pa. At dahil naman sa hindi pa rin pumipili ang maid ay nagsalita na ang ating bida na mahirap bang pumili. At kung hindi ka pipili alinman, bibigyan na lamang kita ng pera bilang reward. Matapos sabihin ni Yun Siang ay agad-agad na rin nagsalita ang katulong sabay sinabi nito na ang nais niya ay ang lakas. At taos puso ito ay nagpasalamat sa napakagandang gantimpala na ibinigay sa kanya ng ating bida. Gayong ang pinili ng dalaga ay ang lakas kahit na makikita sa dalaga na ito ay hindi ganoon kagandahan, at kaputi. Ganun pa man ay pinili pa rin ito ang paglakas, na siyang ikinatuwa ni Yun Siang. Kaya agad na rin ito ay iniabot sa dalaga na walang pag-aalinlangan at maingat na hinahawakan ng maid ang napakagandang bagay na ibinigay sa kanya. Sa katunayan hindi alam ni Song Yun Siang sa oras na ito. Sa oras na ito ay ibinigay niya ang small pill sa isang personalidad, na kung sino ang madagdag sa babangis at lalakas sa hinaharap sa East Continent. Gayong sinasabi na ito ay ang legendary na babaeng general sa future. At pagkatapos, ipinagpatuloy na nila ang piging, habang ang ilan ay masayang umiinom habang ang iba naman ay nag-e-enjoy sa pagkain. Si Yunro ay hindi na bumalik sa lugar na ito. Kahit ang lahat ay may iba't ibang mga idea, ngunit ang lahat naman ay masaya. Umalis muna si Kung Shinksen dahil sa pakiramdam nito na not feeling well, gayong wala man lamang sa magkabilang panig ang nagbanggit sa usapin ng kasal. Hanggang sa matapos na ang family dinner, at pagkatapos, ang bawat isa ay nagsibalik na, sa kani-kanilang mga bahay. At habang nagpapalim pa ang pamilya kung sa pinuno ng Song family, ang ating bida at ilan sa mga pinagkakatiwalaan nito, ay nauna nang umalis para magtungo sa sarili niyang bahay na nasa loob din ng malawak na bakuran ng Song Mansion. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad ay hindi lingid kay Yun Siang na may nanghimasok sa kanilang bakuran, na makikita nga sa bubong ng mga gusali ay may isang unggoy na patalon-talon. Kaya't agad iniutos ni Yun Siang sa dalawa nitong alagad na si Aga at Agent na turuan ng leksyon ang naglakas loob na pumasok sa kanilang teritoryo. Sa mabilis na pag-alis ng dalawa ay mabilis din nilang nadakip ang nanghimasok, at walang ano-ano ay binugbog ng dalawa ang unggoy na patalon-talon sa kanilang bubungan, gayunpaman ay sinabi ng unggoy na ito ay hindi lamang pagkakaunawaan at nakikiusap din na huwag siyang suntukin. At sinasabi rin ito na sasama siya ng matiwasay sa dalawa. Nang makababa na ang dalawang alagad ng ating bida at bukod dito ay kasama nila ang elder ng pamilya Kong, na si Elder Kung Zing. At tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ng old man sa dalawang pinuno ng Shadow Guard. Gayong nagtamo ito na pagkarami-raming bukol sa mismo nitong ulo at mukha.
Sa kabila nito ay masaya pa rin si Elder Kung Zing gayong tumatawa pa ito sa harap ng ating bida. Natanong ni Yun Xiang na hindi ba't ikaw ang heavenly rank na si Master Kung? Bakit ka bumalik? Nagimbal naman ang old man sa katanungan na ito ng ating bida, dahil sa katunayan ay hindi pa malinaw sa kanya ang mga plano na kung bakit siya bumalik basta sa lugar na kanyang kinatatakutan. Gayong kinakailangan na makapagbigay ang old man ng isang matibay na palusot. Ay napakungkam ang matanda, at pagkatapos bigla na lang lumuhad si Elder Kung Zing sa mismong harapan ni Yun Xiang. At malakas na sinabi ng matanda na ako si Kung Zing, mula ngayon, gusto kong maging aso ni Young Master Yun Xiang. Sa kabila ng pagiging pinuno nito sa pamilya ng Kung, ay bakit kaya nagpasya si Elder Kung na maging isa sa aso o alagad ni Yun Xiang alamin natin sa susunod nating recap. Kung nagustuhan po ninyo ang video natin, palike naman po, at pwede rin po kayong mag-subscribe tapos i-on po natin ang notification bell upang maging updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. Sa susunod nating video ay alamin natin ang dahilan kung bakit nagdesisyon si Elder Kung Zing na bumalik sa mansyon ng pamilya Song. At makikilala na rin natin si Song Bo ang pangalawang tiyuhin ni Yun Xiang na ama ni Yanru. Si Song Bo na habang nagkakagulatan na sa kanilang mansion ay masaya namang nakikipag-inuman. Sa second young master ng Zhang, na si Zhang Deyi. Ang minsan ay bumayabas sa ating bida ngunit kinalaunan ay ninais din itong maging alagad ni Song Yun Xiang. Maging si Song Qing ang pinakamatandang uncle ni Yun Xiang na siyang nangangasiwa sa bakal na pader ay makikilala na din natin. At ano ang magiging reaksyon ni Elder Zing matapos kansilahin ni Yun Xiang ang marriage arrangement niya kay Kung Shingxin?